Sa loob ng isang abalang restaurant, tila may nabubuong eksena sa tabi ng counter. Si Megan, ang masungit at prangkang supervisor ng resto, ay nakatingin ng masama sa isang gusgusing matanda na pumasok sa establishmento. Ang mga mata ni Megan ay puno ng galit habang kinakausap niya ang matanda ng malakas. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Wala kang karapatang pumasok dito. Hindi ka naman customer. Baka mamaya manggulo ka pa rito, kadiri! Sigaw ni Megan na umalingaw-ngaw sa buong resto. Dahilan para mapatingin ng mga tao. Bahagyang yumuko ang matanda. Hawak-hawak ang isang plastik na supot na puno ng barya. Ay, pasensya na ineng. Hindi ko naman gustong manggulo. Gusto ko lang sana ay makakain. May pambayad naman ako. Sagot niya habang binubuksan ng supot at ipinapakita ang laman nito. Hindi mo na kailangang magbayad, tatang. Ililibre na kita. Sabayat ng cashier na si Lilay, na tahimik na sumusubaybay sa nangyayaring mula sa likod ng counter. Ngunit, hindi iyon ikinatuwa ni Megan. Lilibre? Ano to, charity? Hindi tayo ampunan, no? At ikaw, tatang, kung totoo nga may pambayad ka, bakit kailangan mo pang pumasok dito ng gusgusin? Siguro wala ka naman talagang balak magbayad. Ang boses nga ay lalo pang tumindi at itinuro pa niya ang matanda ng may panlalait. Hindi ho, totoo ang sinasabi ko, magbabayad ako, may ipon ako. Sagot ng matanda, ngunit hindi siya pinakinggan ni Megan. Sa gitna ng eksena, isang babaeng customer ang tumayo mula sa kanyang mesa at lumapit sa counter. Excuse me, nawawalang pouch ko. Kanina ko pa hinahanap, baka naman may nakapulot to. Narinig yun ni Megan at parang nagkaroon siya ng ideya. Sinamaan niya ng tingin ang matanda at sumigaw. Ayan na nga bang sinasabi ko, magdanakaw ka. Ikaw ang kumuha ng pouch ng customer. Hindi ka pa nakontento sa paghingi ng awa? Nagnakaw ka pa talaga? Nagkagulo ang mga tao. Napatingin ng iba sa matanda na parang siya nga ay may kasalanan. Pilit namang ipinaliwanag ng matanda na wala siyang kinalaman dito. Hindi ho, totoo yan. Wala akong kinuha. Sinungaling. Balik ni Megan. Hindi siya nagdalawang isip na utusan ng gwardya. Kunin mo na yan at palayasin. Siguraduhin mong hindi na yan makakabalik dito. Lumapit ang gwardya at hinawakan ang matanda. Tinulak siya nito papalabas at ang matanda naman ay pilit na nagpupumiglas. Humihingi ng tulong sa mga nakapaligid. Pero imbes na tulungan siya, ang ilan ay umiling lang o umiwas ang tingin. Huwag niyo ho akong itulak, wala ho akong ginagawang masama. Pakiusap ng matanda. Ngunit walang nakinig. Huwag ka nang magdrama, baka mamaya may iba ka pang ninakaw. Dagdag pa ni Megan habang itinutulak ang matanda. Hindi pa siya nakontento at sinabihan ng gwardya. Hampasin mo na para matigil na yung kahibangan niya. Nagtaas ang bato ng gwardya. Handang ihampas sa matanda. Ngunit bago ito bumagsak, mabilis na hinarang ni Lilay ang kanyang sarili. Tama na! Wala namang ginagawang masama si tatang. Kung gusto niyong manakit, ako ang saktan niyo. Napahinto ang lahat. Nagulat si Megan at ang gwardya sa ginawa ni Lilay. Ang buong resto ay tila tahimik at kahit ang mga customer ay napako ang tingin sa cashier na matapang na nakaharang sa matanda. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Don Romulo ay isang mayamang hasyendero. Kilala sa buong probinsya bilang isang matagumpay na negosyante at leader. Sa kanyang malawak na hasyenda may mga mamahaling kabayo, mga tanim na puno ng mangga at palay, at mga bahay na para bang isang maliit na nayon sa kanyang bakuran. May-ari din siya ng mga malalaking fruit plantation at rice mills na nagsusupply ng fresh produce sa mga malalaking kumpanya sa Maynila. Kaya naman hindi maikakaila na talagang matagumpay sa larangan ng agrikultura si Don Romulo.
Hawak kamay niya na ano man ang nais niya, lalo na ang yaman at kapangyarihan. Sa lahat ng bagay na iyon, wala siyang kinalaman kundi ang magtamasa ng bunga ng kanyang mga sipag at pagtsatsaga. Nasa kanya na ang lahat, yaman, kapangyarihan, at mga ari-arian. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na nawawala sa kanyang buhay. Si Donna Paz, ang kanyang yumaong asawa. Napumanaw mula sa sakit na cancer noong high school pa lamang si Johnny, ang kanilang nag-iisang anak. Malinaw pa sa alaala ni Don Romulo ang masakit na pagpapaalam niya noon sa kanyang pinakamamahal na asawa. Sa tuwing siya ay nag-iisa, laging kumukrus sa kanyang isipan ang alaalang ito. At lalo lamang siyang nakaramdam ng pangungulila. Isang hapon noon, 8 taon na ang nakakalipas, sa loob ng kanilang maluwag na mansyon sa asyenda, nakahiga si Doña Paz sa isang kama sa silid. Ang kanyang katawan ay mahina na dulot ng matinding sakit. Ang mga mata niyang dati ay puno ng sigla at liwanag, ngayon ay malungkot na. Puno ng kalungkutan at pagod. Nakapalibot sa kanya si Don Romulo at ang kanilang nag-iisang anak na si Johnny, na noon ay isang binatilyo pa lamang. Paz, iniisip ko pa rin na magiging okay ka, na magiging maayos ka. Ang boses ni Don Romulo na hindi kayang itago ang lungkot at takot. Huwag mong iparamdam na bibitaw ka na, please. Si Johnny naman ay nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng takot at kalungkutan. Hindi niya matanggap na ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay at pagmamahal, ay malapit nang mawala sa kanilang piling. Ang mga sandaling yon ay tila tumigil ang oras. Nakatagilid si Doña Paz. Hindi na kayang magsalita. Ngunit ang mga mata niyang puno ng pagmamahal ay nagbigay ng malalim na mensahe kay Johnny at Don Romulo. Mahirap para kay Johnny na tanggapin ang katotohanang nawawala na sa kanya ang ina, ang kanyang lakas at gabay. Mom, ang mahinang bulong ni Johnny, ang kanyang boses ay parang nauurong. Please hold on. For a little longer, please. Mahirap para sa amin ni Daddy to. Kailangan pa kita. Hindi ko alam kung paano. Hindi niya natapos ang sinasabi dahil biglang nakaramdam ng sobrang sakit. Si Don Romulo ay lumuhod sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay ng asawa. Paz, pakiusap. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko kayang gawin ito nang wala ka. Ang kamay ni Doña Paz ay dahan-dahang gumalaw at bahagyang napangiti. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang mga labi ni Doña Paz ay nagbigay ng isang ngiti ng pagpapatawad at pag-ibig. Walang salitang lumabas mula sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang mata, nagkaroon ng kasiguruhan. Alam niyang handa niya ng bitawan ng mundo upang yakapin ang kapayapaan sa kabilang buhay. Huwag kang mag-alala, Romulo. Ang pabulong niyang sinabi, ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Nandyan si Johnny. Magiging maayos siya. Huwag mong kalimutang magpatuloy. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Habang naroroon, nagkatinginan ng mag-ama, parehong may luha sa mata. Hindi nila kayang tanggapin ang katotohanang mawawala na si Doña Paz. Ngunit alam na lang ang kanyang mga salita ay naglalaman ng pag-asa at pagmamahal. Mom, I love you. Ang bulong ni Johnny habang binabaybay ang mga huling sandali na buo ang kanilang pamilya. Ikaw ang buhay ko, Paz. I love you too, Johnny. At ikaw rin ang buhay ko, Rom. Ang huling mga salita ni Doña Paz. Ang kanyang kamay ay mahigpit na umawak sa kamay ni Don Romulo bago siya pumikit at tuluyang sumuko sa sakit. Si Don Romulo hindi makapaniwala sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawa. Ang mga alaala ng kanilang masayang buhay at ang kanilang pamilya ay nagbabalik sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng pagluha, alam niyang kailangan nilang magpatuloy. Si Johnny, ang nag-iisa nilang anak, ay siyang magbibigay sa kanila ng lakas upang harapin ang bukas. Si Johnny lumaki sa mga alon ng yaman at tagumpay. Ngunit gayon pa man, ang pagkawala ng kanyang ina ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom.
Dahil dito napagpasyahan ni Johnny na wag nang ituloy ang pag-aaral sa Amerika at manatili na lamang sa Pilipinas lalo na't walang kasama ang kanyang ama. Pero naisip naman ni Don Romulo na bagaman hindi kaya ni Johnny na mawala pa ang isa pang magulang, baka maging hadlang pa sa kasiyahan nito ang hindi pagtupad sa pangarap. Kaya naman pinili niya magtiwala kay Johnny na mangarap at magpatuloy ng buhay sa Amerika. Nag-aral si Johnny sa Harvard Business School at doon nagsimula ang kanyang landas sa mundo ng negosyo. Sa kabila ng malupit na kalungkutan ng pagkawala ng ina, naging masaya siya sa kanyang buhay sa Estados Unidos. Hindi na siya bumalik sa Pilipinas. Ngunit sa tuwing may bakasyon, umuwi siya sa kanyang ama at magkasama silang nagsusulit ng mga alaala ng nakaraan. Dahil sa mga tagumpay ni Johnny, nagpatuloy ang buhay ni Don Romulo sa Pilipinas. Ngunit mag-isa na lamang siya. Ang mga katulong at mga tauhan sa hasyenda ang nagiging kasama niya araw-araw. Walang araw na hindi siya nagtatanong sa kanyang sarili kung tama ba ang desisyon niyang hayaang magpatuloy ang buhay ng kanyang anak sa ibang bansa. Wala na kasi siyang pamilya, maliban kay Johnny. Isang araw nagpa siyang magpa-check up si Don Romulo sa kanyang matagal ng kaibigan na si Dr. Steve, isang kilalang doktor sa kanilang bayan. Habang nagsasagawa ng mga tests at exam, napansin ng doktor na may mga senyales ng isang malubhang sakit si Don Romulo. Kailangan niyang magpagaling, mag-therapy at regular na uminom ng mga bitamina. Ngunit hindi ito naisipaalam ni Don Romulo kay Johnny. Ayaw niyang mag-alala ang anak, lalo pat hindi niya na kayang makita itong magdusa muli. Subalit hindi nakaligtas ang kanyang lihim. Si Dr. Steve sa kabila ng kahilingan ni Don Romulo ay tumawag na rin kay Johnny sa Amerika upang ipaalam ang kalagayan ng kanyang ama. Nagulantang si Johnny nang malaman ng balita. Hindi na siya nagdalawang isip nang malaman niyon. Agad niyang iniwan ang kanyang buhay sa Amerika, pati na ang negosyo at mga proyekto na kanyang pinangalalagaan upang matulungan at maalagaan ang amang si Don Romulo sa Pilipinas. Pagdating ni Johnny sa Pilipinas, nagulat si Don Romulo nang makita siya sa kanilang mansyon. Hindi siya makapaniwala na bigla na lamang tumayo sa harap niya ang kanyang anak na matagal niya nang hindi nakakasama. Hindi maiwasang magluhod sa kasiyahan at pagnanais na magkasama silang muli. Ang mga mata ni Don Romulo ay nagliliwanag sa kagalakan. Ngunit may mga lihim na malalim na nararamdaman. Ang pagkakaroon ng anak ay isang biyaya na matagal niya nang inasam. Johnny, ano nangyari? Bakit ka nagdesisyon na bumalik? Akala ko ba'y magpapadala ka lang ng mga sulat? Tanong ni Don Romulo. Ang boses ay puno ng emosyon. Akala ko hindi ka na makakauwi kahit bakasyon. Nag-aalala ako para sa'yo, Dad. Sagot ni Johnny habang pinipigilang magpakita ng labis na kalungkutan. Hindi ko kayang mawala ka rin. Kung may sakit ka, nandito ako para alagaan ka. Doon na pagtanto ni Don Romulo na marahil ay ibinalita nga ni Dr. Steve ang kanyang kondisyon sa kanyang anak. Nagyakap ng mahigpit ang mag-ama. Masaya ngunit may mga alaala ng kalungkutan na muling bumangon. Sa kanilang masalimuot na mga mata, nakita ni Don Romulo ang pangako ng bagong pagsisimula. Bagamat hindi niya na maibabalik ang oras ng pagkawala ni Doña Paz, napagtanto niyang may pagkakataon pa siyang buuin ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng anak na nagbabalik upang alagaan siya. Salamat anak. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Ngunit alam kong kakayanin kong paglaban sa sakit ko dahil nandito ka. Wika ni Don Romulo na puno ng pasasalamat. Habang nag-uusap sila, nagkaroon ng pagkakataon si Johnny na magkwento tungkol sa kanyang mga plano. Dad, gusto kong magtayo ng negosyo dito sa Pilipinas. Dito ko na ililipat ang business ventures ko para maalagaan pa rin kita. May mga ideya akong matagal nang pinaplano. Tulad ng ano anak? Usisa naman ni Don Romulo na interesado ring marinig ang ideya ni Johnny. Siguro mag-start tayo ng isang kumpanya na makikinabang ang mga tao sa probinsya. Gusto ko mag-invest sa mga lokal na negosyo. Matulungan ng mga tao dito.
At syempre, bala kong mag-expand ng mga negosyo. Since producer na rin naman tayo ng goods, why not also venture into food business? Restaurants? Pagpapatuloy ng binata. Sa tuwa ni Don Romulo sa mga plano ni Johnny, hindi niya maiwasang magtanong. Johnny, baka naman masyado mong tinututok ang iyong sarili sa trabaho. Minsan nakalimutan mo rin ang iyong personal na buhay. Anak, may mga pagkakataon na baka gusto mong mag-settle down na? Aba, syempre gusto ko pa rin ng apo. Nag-isip sandali si Johnny. Dad, I do not really think that it's going to happen anytime soon. Sagot niya sabay tawa. Alam mo naman, diba? Business muna. Work muna. Nagkatinginan silang mag-ama at sabay na napatawa. Ang mga biroan na tulad ng dati, na kahit sa kabila ng lahat ng pagsubok at kalungkutan, ay nagpatuloy sa kanilang buhay. Magkasama na silang muli. At sa bawat patak ng oras, muling nabuo ang pagkakaisa sa pamilya. Sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay, ang mahalaga ay ang pagmamahalan at pag-aalaga ng pamilya na hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. At kahit pa may malubhang sakit na iniinda ngayon si Don Romulo, alam niya na kakayanin niya ito dahil nariyan ang kanyang pinakamamahal na anak para siya ay gabayan. Nagtagumpay si Johnny sa kanyang desisyon na magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Ginamit niya ang lahat ng natutunan mula sa kanyang pag-aaral sa Harvard Business School at mga naging karanasan sa mga business ventures niya sa Amerika. At ipinamalas niya ang kanyang galing sa larangan ng negosyo. Hindi siya nakilala sa pangalan ng kanyang ama, kundi sa sarili niyang pangalan, Johnny. Ang kanyang mga ideya, diskarte at dedikasyon ay nagbigay sa kanya ng pangalan at respeto sa industriya. Mabilis na lumago ang kanyang negosyo at sa mga ilang buwan, nakapag-umpisa na siyang makipagkita sa mga malalaking tao sa industriya at maging mga malaking kumpanya ay naghahangad na makipag-partner sa kanya. Congratulations, Johnny. Mukhang talagang maganda ang naging pagpapalaki ni Don Romulo at Doña Paz sa'yo. Pero naging matagumpay ka rin sa negosyo without much of Dad's help. Isa kang mahusay na bata. Papuri sa kanya ni Mr. Ruiz. Isa sa mga malalapit na kaibigan sa negosyo ng kanyang ama. Dahil sa mga kaliwat ka ng meetings, hindi na alintana ang oras para kay Johnny. Ang araw ay puno ng aktibidad at ang gabi naman, madalas ay nauubos sa mga follow-up calls at presentations. Sa bawat hakbang, tila mas lumalapit siya sa tagumpay. Ngunit hindi rin niya kinakalimutan ang halaga ng pagpapagaling at pag-aalaga sa kanyang ama, si Don Romulo, na patuloy na sa ilalim sa kanyang therapy at gamutan. Isang araw habang nasa isang business meeting sa isang hotel at habang nagpapahinga si Johnny sa lobby ng hotel, nag-aabang ng bagong keycard at nag-aantay ng kanyang susunod na meeting, naramdaman niyang may kakaibang presensya sa paligid. Tumitig siya sa receptionist desk at doon niya nakita si Megan. Nakangiti at abala sa mga papeles. Hindi maiwasan ni Johnny na magtawa ang kanilang mga mata. Merong hindi maipaliwanag na koneksyon na agad na naramdaman si Johnny nang makita siya. Si Megan, na tila'y may kutob na nagmamasid si Johnny ay nagbigay ng isang matamis na ngiti bago siya tumingin pabalik sa kanyang trabaho. Mabilis na tumayo si Johnny mula sa sofa at naglakad papunta sa counter. Good afternoon, Megan. Malambing ang bate na may kasamang ngiti. Tumango naman si Megan na tiningnan si Johnny. Good afternoon, Sir Johnny. Sagot niya, ang mga mata'y kumikindat ng bahagya. Kailangan ko ba magbigay ng special treatment ngayong araw? Nagbigay si Johnny ng isang pilyong ngiti. Well, I was hoping for it, actually. Sagot niya, bagyang humarap sa counter. I heard your service is top-notch. I guess I'm testing it today. Malawak ang naging ngiti ni Megan at tila mas lalo pang naging charming si Johnny sa kanyang mga mata. Top-notch service for top-notch guests. Sagot naman ni Megan, sabay taas ng kilay. But you know, special guests gets more attention. So, I will make sure your stay will be unforgettable. Unforgettable, huh?
Lumapit ng kaunti si Johnny. Bumaba ang boses sa mapaglarong tono. I think I'd like that, Miss Megan. Si Megan ay hindi pa rin naalis ang ngiti sa labi. Nagsalita ng may malambing na tinig. Well, I will do my best. But do not get too comfortable, Mr. Johnny. You know, I'm not always this nice. Natawa si Johnny sa tono ng pang-aasar niya. Naramdaman niyang tumitindi ang chemistry sa pagitan nila. Oh, I do not mind a little challenge. Keeps things interesting. Itinagilid ni Megan ang kanyang ulo. Kumikinang ang kanyang mga mata. I am sure you like a bit of challenge, Mr. Johnny. But don't worry, I can handle it. Saka lamang umiti si Johnny. Ang mga mata niya ay may halong paghanga. Well, Megan, I will hold on to that. See you around. See you, Mr. Johnny. Sagot ni Megan na may matamis na ngiti. Hindi makapaniwala na nagawa siyang pansinin ng isang mayamang binata. Ang kanyang mata ay sumunod sa bawat galaw ni Johnny habang papalabas siya ng lobby. Habang umalis si Johnny ay may ngiting hindi niya maitatago. Pakiramdam niya ay may isang bagong spark na nagsimula at alam niyang hindi lang sa negosyo ang susunod na pagkakataon nila ang magkita. Dahil sa mga sumunod na araw, hindi na maiwasan na mag-check-in si Johnny sa parehong hotel tuwing pupunta siya sa lungsod. Kahit na malayo ang pupuntahan niya, pinipili pa rin niyang doon magstay dahil nais niyang makita si Megan. Tila ba nagiging isang tradisyon na para sa kanya at sa tuwing magkikita sila, palaging may halong kilig at magaan na usapan. Laging may mga playful banters at paminsan-minsang biruan na hindi maiwasang magbigay ng mga ngiti at tawanan sa kanilang mga mata. Habang tumatagal, nagkaroon na ng mas malalim na ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Minsan ay magkasama silang kumain pagkatapos ng mga business meetings. Pagkatapos ay maglalakad-lakad sa parke o makinig sa mga live music. Wala pang formal na relasyon, ngunit malinaw na may nararamdaman silang dalawa sa isa't isa. Sa gabing yon, pagkatapos ng isang business event, nakita ulit sila sa hotel bar. Sa harap ng mga ilaw ng lungsod, inamin ni Johnny kay Megan ang nararamdaman niya. Megan, I think I'm falling for you. Ang wika ni Johnny habang tinitingnan ang mata ni Megan. Si Megan naman ay nahuhulog na rin ang loob kay Johnny. Ngumiti at sinabi, I think I am falling for you too, Johnny. At sa mga sandaling yon, nagpasya silang maging magkasintahan. Ngunit may isang bagay na nagbigay ng alinlangan kay Johnny. Bagamat masaya siya sa nangyayari sa kanilang relasyon, hindi pa siya handang ipakilala si Megan kay Don Romulo. Nais niya mag-focus muna sa pagpapagaling ng kanyang ama at pag-aalaga rito. Ang kalusugan ni Don Romulo ay patuloy na nangangailangan ng therapy at alam ni Johnny na kailangan niyang maging tapat sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama. Kaya naman iniwasan muna niyang pag-usapan ng tungkol kay Megan kay Don Romulo. Isang araw habang magkasama si Johnny at si Don Romulo sa kanilang malaking bahay, napansin ni Don Romulo ang pagbabago sa kanyang anak. Ang mga ngiti at sigla na dati wala ay muling bumalik sa mata ni Johnny. Johnny, mukhang blooming ka ngayon na. Para may bagong inspiration sa buhay mo, ano bang nangyari? Tanong ni Don Romulo. Ang mga mata ay puno ng parehong concern at pag-uusisa. Si Johnny ay umiti lamang. Hindi umamin sa lahat ng mga nangyayari. May dinidate akong girl, Dad. Pero it's quite too soon para ipakilala. Kalma muna, okay? Sagot ni Johnny sabay tawa. Ngunit sa kabila ng mga hindi binanggit na detalye, nakita ni Don Romulo ang tuwa sa mukha ng anak at ang positibong epekto nito sa buhay ni Johnny. I am so happy for you, anak. Sabi ni Don Romulo na may kasamang malalim na buntong hininga ng kasiyahan. Sana maging masaya ka sa piling ng babaeng yan. Tuwang-tuwa pa si Johnny sa mga sinabi ng kanyang ama. Kahit na hindi niya pa pinapakilala si Megan, alam niyang sa kabila ng lahat, nariyan ang suporta ng kanyang ama.
Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang mga positibong pagbabago sa buhay ni Don Romulo. Bagamat kailangan pa niya ng therapy, naging maganda ang progreso ng kanyang kalusugan. Ang bawat araw ay mas magaan at hindi na kasing hirap ng mga naunang linggo. Si Johnny naman ay patuloy na nagpapakita ng sigla. At sa tuwing pupunta siya sa mga meetings, ang mga mata ni Megan ay naghihintay sa kanya. Ang pamilya nila ay muling unti-unting bumangon mula sa mga pagsubok. At sa kabila ng lahat, si Johnny at Don Romulo ay natutong magpatuloy sa buhay. May mga bagong layunin at mas lumalalim na ugnayan. Hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. Sa patuloy na pag-usbong ng mga negosyo ni Johnny, mas lalo siyang naging abala. Ang bawat araw ay puno ng mga pulong, presentasyon at pagpapalago ng kanyang mga ventures. Sa kabilang banda, si Don Romulo naman ay patuloy na sumasailalim sa mga therapy at gamutan upang labanan ang kanyang karamdaman. Bagamat iniintindi niya ang pagiging abala ng anak, hindi niya maiwasang maramdaman ng lungkot tuwing hindi siya nasasamahan nito. Isang umaga, naghahanda si Don Romulo para sa kanyang regular na check-up. Habang nilalagay ng mayordomo ang ilang gamit sa sasakyan, inantay niya si Johnny na sumama sa kanya. Gaya ng napag-usapan nila, ngunit habang papalabas ang pinto si Johnny, bigla itong nakatanggap ng tawag. "Hello? Yes, I will be there," ang sabi ni Johnny sa telepono. Habang tumingin kay Don Romulo, "Dad, I'm so sorry but something urgent came up. May biglaan akong meeting. Pwede bang ikaw na muna? I will just accompany you on your next one." Bagamat may kirot sa kanyang puso, ngumiti si Don Romulo at tumango. "Walang problema anak, I understand. Ingat ka sa meeting mo." Habang umaalis si Johnny, hindi maiwasan ni Don Romulo ang mapaisip. Mahal niya ang kanyang anak at nauunawaan niya ang sakripisyo nito para sa kanilang negosyo. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman niya ang unti-unting paglayo ng kanilang samahan. Habang tumatagal, mas lalo pang naubos ang oras si Johnny sa kanyang negosyo. Dumating pa sa puntong, halos hindi na nito mabigyan ng oras si Don Romulo. Ang mga simpleng usapan at pagsasama ay napalitan ng mabilis na, "Kamusta ka, Dad?" sa telepono o kaya may mga paalala mula sa mayordoma. Unti-unti, ang responsibilidad sa pag-aalaga kay Don Romulo ay naipasa na sa mga kasambahay. Samantala, isang espesyal na araw ang dumating, ang monthsary ni na Megan at Johnny. Para kay Megan, ito ay isang mahalagang araw, kaya naman sinigurado niyang magiging espesyal ang kanilang selebrasyon. Nagplano siya ng dinner sa isang kilalang restaurant at nag-ayos ang reservation sa isang luxury suite sa parehong hotel kung saan sila unang nagkakilala. Habang inaayos ang schedule ni Johnny, napansin ni Megan sa kalendaryo ang nakaplot na therapy session ni Don Romulo. Alam niyang dapat ay sasamahan ni Johnny ang kanyang ama, ngunit sa isip niya, mas mahalaga ang kanilang selebrasyon. Dahil dito, tahimik niyang binura ang appointment at pinalitan ng note tungkol sa dinner reservation. Buong araw, ramdam ni Johnny na may nakalimutan siya. Ngunit dahil nga sa dami ng kanyang ginagawa, hindi niya na ito matandaan. Nagulat pa siya nang sunduin siya ni Megan mula sa opisina upang dalhin siya sa kanilang dinner date. "Surprise!" ang masiglang bati ni Megan habang nakangiti. "I made sure this day will be special for the both of us. Happy monthsary, babe." Ani at saka matamis na hanalikan si Johnny. Natuwa si Johnny sa effort ni Megan at itinabi muna ang iniisip niya. "You are so amazing, babe," sagot niya habang hinahalikan si Megan sa pisngi at liig nito, na siyang nagpahagikik naman sa dalaga. Sa kalagitnaan ng kanilang dinner, nagkaroon ng seryosong usapan tungkol sa negosyo ni Johnny. "You know," ani Johnny, "our newest restaurant has been doing great. But we just lost our manager. Nag-resign siya dahil sa isang issue daw sa past employer niya, which I found odd." Nagkunwari si Megan na nagulat. Kahit siya naman ang nagplano nito. Pinalabas niya talaga na may issue ang dating employer ng manager para mapilitan itong mag-resign. "Oh, that is unfortunate," sabi niya, kunwari nag-aalala.
You really need someone you can trust to manage it. Someone na may experience. Nag-isip si Johnny sandali. At pagkatapos ay tumingin ito kay Megan at tila may naisip. You know what, Megan? Why don't you take over? You've got experience in hotel and restaurant management. And I trust you more than anyone. Kayang-kaya mo to. Kunwaring nagdalawang isip pa si Megan, ngunit halatang kinikilig. Oh, Johnny, that is a big responsibility. Are you sure about that? Of course. You are extremely perfect for the job. Sagot ni Johnny, sabay hawak sa kamay ni Megan. I am sure my restaurant will be in good hands. Sa huli napapayag si Megan at nag-toast ang dalawa para sa bagong kabanata sa kanilang buhay. Habang nagaganap ang dinner ni Johnny at Megan, nasa mansyon naman si Don Romulo. Kanina pa siya naghihintay sa kanyang anak. Umaasang darating ito upang samahan siya sa kanyang therapy session. Nang maghating gabi na, wala pa rin si Johnny. Napagtanto niyang hindi na ito darating. Habang nakahiga sa kama, malungkot na nag-isip si Don Romulo. Mahal niya ang anak at alam niyang ginagawa nito ang lahat upang magtagumpay. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ng lungkot at pangungulila. Ang dating masigla nilang samahan ay tila nawawala na. Unti-unting nilalaman ng mga bagay na nakakapagpaabala, pati na rin ang mga patong-patong na responsibilidad. Pagkatapos ng kanilang dinner, dumiretso si Megan at Johnny sa reserved suite. Sa loob, magaan ang usapan, puno ng tawanan at pagmamahalan. Habang naguhubad ng jacket si Johnny, nilapitan siya ni Megan at niyakap mula sa likod. This is my way of saying thank you, bulong ni Megan na may halong lambing at pilyang ngiti. At saka tinulungan si Johnny na hubarin ang suot nitong long sleeves. Kumarap si Johnny sa kanya at nakangiti. You're full of surprises tonight, Megan. I am lucky to have you. Sabay halik ng mapusok sa kanyang kasintahan. Sa gabing yon, habang masayang nagdiriwang si Johnny kasama si Megan, naiwan si Don Romulo sa mansyon. Mag-isa. Habang natutulog, pilit niyang iniintindi ang abalang buhay ng anak. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang unti-unting paglayo ng loob nito sa kanya. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng dalawang magkaibang kwento. Masayang selebrasyon ng pagmamahalan at isang tahimik na gabi ng kalungkutan sa piling ng pangungulila. Samantala sa isang banda ay makulay ang buhay, bagaman mahirap para kay Lilay sa isang masayahin at kikay na cashier sa isa sa mga restaurant na pinamamahalaan ni Johnny. Sa kabila ng kanyang masiglang personalidad, meron din siyang dalang bigat sa kanyang kwento. Lumaki siya sa probinsya at naging breadwinner ng kanyang pamilya. Mula na magkasakit at mawala ang kanyang ama. Dahil dito, maaga niyang natutuhan ang kahalagahan ng pagsusumikap. Isang maagang umaga, nagising si Lilay sa tunog ng alarm clock. Agad siyang bumangon at inayos ang sarili. Suot ang simpleng uniform ng cashier, naglagay siya ng kaunting lipstick at inayos ang buhok. Para sa pamilya. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang pitaka na naglalaman ng litrato ng kanyang nanay at 3 nakababatang kapatid. Isinilid niya na ang mga gamit sa bag at ipinasok sa loob ang uulamin niyang sardinas at kanin mamaya. Nagkape at nilagang saging naman na siya ngayong umaga bilang agahan. Handa na siya ulit na sumabak sa mahabang araw ng pagtatrabaho. Sa restaurant, masigla niyang hinarap ang bawat customer na tila wala siyang iniindang problema. Kasama niyang kaklose niya at kapwa niyang cashier na si Badet, na kadalasang katuwang niya sa trabaho at sa biroan. Uy, Lilay! Usisa ni Badet habang naghuhugas ng kamay. Narinig mo ba? Baka bumisita raw ulit si Sir Johnny ngayong araw. Naku, matutuwa ka na namang babaita ka. Bigla namang uminit ang pisngi ni Lilay. Ha? Talaga? Bakit naman ako matutuwa? Nakangiti si Badet at nagtaas ang kilay. Huwag ka na nga mag-deny dyan. Alam ko namang crush mo si Sir Johnny, girl. Halata ka kaya?
Hirit nito kay Lilay at natuwa din dahil lalong namula ang pisngi ng dalaga. Hindi tanggi ni Lilay. Pero hindi maitago ang kilig sa kanyang mga mata. Hindi ko crush yung si Sir. Tignan mo ang gwapo nun at ang yaman. Hindi naman ako magugustuhan ng mga tulad ni Sir. Ay sus, danay ka pa. Namumula ka na nga ano naman ngayon kung mayaman si Sir? Malay mo, diba? Mala TV pa lang magiging love story ninyo. Kantsaw pa sa kanya ni Badet sabay marahang hampas sa kanyang braso. Ay nako, ewan ko sa'yo, ikaw talaga. Tugon na lamang ni Lilay kay Badet. Tulad ng inaasahan, dumating nga si Johnny upang kumustahin ang operasyon ng restaurant. Nakasuot ito ng simpleng polo at slacks. Pero tila ba kuminang ito sa mata ni Lilay. Habang nililibot ni Johnny ang lugar, walang ibang magawa si Lilay kundi lihim na pagmasdan nito mula sa counter. Ang gwapo talaga niya. Bulong ni Lilay sa sarili. Ngunit alam niyang imposible ang kanyang nararamdaman. Si Johnny ay isang mayaman at matagumpay na negosyante. Samantalang siya ay isang simpleng cashier lamang. Malaki ang agwat ng mundong kanilang kinagagalawan. Naging normal lang ang takbo ng araw para kay Lilay at sa lahat ng trabahador ng resto. Hanggang sa isang araw, ikinagulat ng staff ang balitang wala na ang dati nilang manager. Bakit kaya? Tanong ni Badet habang nag-aayos sa mga resibo. Ang bait naman ni Ma'am Clara. Tinutulungan pa nga tayo kapag may problema tsaka kapag kulang sa tao. Hindi ko rin alam. Sagot pa ni Lilay. Parang ang bilis na nangyari. Pero baka naman lilipat na si Ma'am Clara ng trabaho. Walang malinaw na sagot. Kaya naman nagpatuloy na lang sila sa kanilang trabaho. At ipinagkibit-balikat na lamang ang biglang pag-alis sa trabaho ng kanilang dating manager. Kinabukasan, bumisita muli si Johnny sa restaurant. Pero may kasama na itong isang babae. Maganda, sophisticated, at elegante ang dating nito. Mukhang beauty queen din dahil sa ganda ng tindig nito. Sinong kasama ni Sir Johnny? Tanong ng isang waiter na malapit sa counter. Baka girlfriend niya? Bulong ni Badet kay Lilay. Ay, mukha namang matatay pa ni Sir. Maganda si Sis. Nang tumigil si Johnny sa harapan ng mga staff, ngumiti ito at nagsalita. Everyone, meet Megan. She's going to be your new manager. And also, she is my girlfriend. So I hope everyone will be nice to her. Natahimik ang lahat. Si Megan ay nagpakawala ng isang magiliw na ngiti at nagsimulang magpakilala. Ngunit sa kabila ng kanyang kaaya-ayang panlabas na anyo, ramdam ni Lilay ang kirot sa kanyang puso. Habang bumalik si Megan sa opisina, bumulong si Badet kay Lilay. Okay lang yan, friend. Wala namang forever sa mga ganyan. Ngumiti si Lilay, ngunit hindi maitatangging malungkot siya. Alam niya na wala na talaga siyang pag-asa simulat sa pool kay Johnny. Pero, masakit pala talaga kapag nakita mo na iyon mismo sa harapan mo. Dahil kung ikukumpara naman talaga siya kay Megan, ay walang-wala siya. Subalit sa mga sumunod na araw, unti-unting lumilitaw ang tunay na ugali ni Megan. Isang insidente ang nangyari na magkamali ang isang chef sa paggamit ng pasta dahil out of stock ang tamang sangkap. May pahintulot mula sa supplier na palitan nito, ngunit galit na galit si Megan. Do you even care about this restaurant's reputation? Sigaw niya sa chef. This is a disgrace to Johnny's brand. Tahimik na nakinig ang chef, ngunit halatang napahiya ito. Kahit pa isa ito sa mga premyadong chef sa industriya. Hindi nagtagal, si Badet naman ang napag-initan ni Megan. Sinagawa niya ito dahil sa maling pagkakaayos ng resibo. Kahit na isang simpleng bagay lamang ito. Ngunit ang pinakamasakit para kay Lilay ay nang siya mismo ang pag-initan ni Megan. Isang araw, habang pinoproseso niya ang card payment ng isang customer, nagalit si Megan dahil masyado raw itong matagal. Ang bagal mo! Sigaw ni Megan.
Kaya siguro hirap ka sa buhay kasi hindi ka marunong magtrabaho ng maayos. Nag-init ang mukha ni Lilay sa hiya, lalo na't maraming customer na nakarinig. Ang totoo, may problema sa system ng bangko, pero hindi niya ito maipaliwanag dahil sa takot. Naging ganoon ang trato ni Megan sa lahat. Mainitin ang ulo at laging pinagbubuntungan ng ines ang mga kawawang empleyado na nagtatrabaho lang naman ng maayos. Subalit sa tuwing nasa restaurant si Johnny, tila ibang tao si Megan. Mabait, magiliw at laging nakangiti. Hindi mo lang nito ipinapakita ang totoong ugali niya sa harap ng nobyo. Samantala, si Lilay ay tahimik lang sa bawat araw na dumaraan. Sa kanyang isipan, iniisip niyang, siguro, ganito talaga ang mundo. Ang mayayaman ay laging nasa taas at ang tulad niya ay kailangang magtiis. Kahit pa inaalipusta ng mga may mas kaya sa tulad niya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinangahawakan pa rin ni Lilay ang kaniyang pangarap. Para sa pamilya. Ulit niya sa sarili habang papalabas ng restaurant matapos ang isang mahabang araw. Sa kabila ng pait at hirap, naniniwala siyang darating din ang araw na magiging mas maayos ang lahat. Tahimik na umaga sa mansyon ni Don Romulo, nagkakape siya sa balkonahe habang pinagmamasdan ng lawak ng kaniyang hasyenda. Napansin niyang lalo nang naging bihira ang pagbisita ng kanyang anak na si Johnny kahit nasa Pilipinas na ito. Mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Lalo pa't nalaman niya mula sa mga tauhan sa restaurant na ang nobya ni Johnny, si Megan, ay naging manager na pala roon. Isang bagay na hindi man lang ipinaalam sa kanya ng anak. Alam naman niyang hindi siya nararapat na mangialam sa negosyo ng anak dahil mayroon itong sariling desisyon. Pero sa tingin naman niya, mas nakakabuti pa rin kung malalaman niya ang mga nangyayari sa buhay nito. Hindi bilang kasosyo sa negosyo kundi bilang ama ni Johnny. Sa mga nagdaang linggo, unti-unti nang nawala ng oras si Johnny para sa kanyang ama. Napuno ang kanyang schedule ng meetings, negosyo at mga plano kasama si Megan. Kung dati ay palagi siyang nasa mansyon para kamustahin ang kalagayan ng ama, ngayon ay halos hindi na siya makita ni Don Romulo. Hindi na rin siya nakakausap ni Don Romulo kahit man lang sa telepono sa sobrang abala nito. Sa kabila nito, patuloy pa rin si Don Romulo sa kanyang therapy at gamutan. Malaking progreso ang nagagawa niya ngunit tila walang nakakaalam nito, lalo na si Johnny. Tuwing umuwi ito, kadalasan ay alanganing oras na. At kung hindi naman natutulog sa kondo kasama si Megan, ay abala ito sa trabaho. Isang hapon habang nakaupo sa sala si Don Romulo, binuksan niya ang lumang album ng pamilya. Tumigil siya sa isang larawan nila ni Doña Paz at Johnny noong maliit pa ito. Napangiti siya habang naalala ang masasayang araw ng kanilang pamilya. Pero maya-maya ay napalitan ng lungkot ang kaniyang ekspresyon. Iba na talaga ngayon, Paz. Bulong niya habang tinitingnan ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Noong nasa Amerika pa si Johnny kahit papaano, nakakahanap pa kami ng oras sa video call. Ngayon kahit nandito na siya sa Pilipinas, parang lalo lang naging mahirap na makausap siya. Nagpakawala ng buntong hininga si Don Romulo. Masama mang hilingin mabuti pang nasa US na lang ulit siya. Sana kumuha na lang ako ng sarili kong caregiver. Ganon din naman. Sa tingin mo, Paz, matatapos kaya ang lahat ng ito? Bulong niya pa sa hangin. Walang sumagot. Tanging ang tahimik na kapaligiran ng mansyon ang nagbigay ng kaunting aliw kay Don Romulo. Isang gabi umuwi si Johnny sa mansyon. Pagod ito, ngunit sinubukan pa rin siyang kausapin ni Don Romulo. Anak, bungad ni Don Romulo habang nasa pagkainan. Napansin ko lang, parang madalas kang wala, may problema ba? Napatingin si Johnny sa kanyang ama. Halatang iniisip ang mga responsibilidad niya. Dad, I'm really tired. I cannot have this conversation, so please, not right now. Sabi niya bago tumayo at tumuloy sa kanyang kwarto. Napailing na lang si Don Romulo.
Ayaw niyang bigyan ng dagdag na pressure ang anak kaya hinayaan na lang niya ito. Samantala, sa restaurant, lalong naramdaman ng mga tauhan ang pagiging reyna-reynahan ni Megan. Sa tuwing dumadalaw si Johnny, nagiging mabait siya sa lahat. Ngunit kapag wala ang nobyo, lumalabas ang kanyang tunay na ugali. Johnny, sabi ni Megan isang gabi habang magkasama sila sa kondo. I think I can manage more of your businesses. Kaya ko namang hawakan ng ibang operations mo para hindi ka masyadong stressed. I mean, duh. Ako naman ang girlfriend mo. And I think it's only a matter of time before I become your wife. So dapat makapisado ko ng lahat ng negosyo. Ngumiti naman si Johnny. Halatang na-impress sa determinasyon ng kanyang nobya. I will see what I can do, babe. Talaga namang napakagaling mong mag-manage ng negosyo. You will be the queen of my empire. Tugon naman niya sabay halik sa pisngi at daig ni Megan na siyang nagpahagikik naman dito. Hindi nagtagal nagdesisyon si Johnny na mag-propose kay Megan. Bakit pa ba patatagalin kung sigurado naman siya kay Megan? Kaya naman isang gabi, nag-book siya ng isang private dinner sa isang mamahaling restaurant. Nakaset up na ang lamesa sa isang hardin na puno ng ilaw na parang mga bituin at nakasindi pa ang mga maliliit na scented candles at may nakapalibot pang mga rosas sa lalakaran ni Megan. Romantiko rin ang tumutugtog na musika dahil nag-hire pa ng banda si Johnny. Matapos kumain, sinenyasan ni Johnny ang banda na lakasan ng tugtog at sinenyasan na rin niya ang mga tao na pailawan na ang fireworks. Namangha si Megan dahil sa kulay ng kalangitan at agad na kumunot ang noon nang mabasa ang pangalan niyang umilaw sa langit. Hudyat iyon kaya naman agad na tumayo si Johnny at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa na naglalaman ng makinang na diamond ring. Lumuhod siya sa harapan ni Megan. Megan, sabi niya, you have been my source of strength and inspiration this past months. Will you marry me? Napasingap naman si Megan, sabay takip sa kanyang bibig. Nang makita niyang napakalaking diamond ring, halos hindi niya maitago ang saya. Tumango siya at niyakap si Johnny. Yes, of course, yes, sagot niya. Ngunit sa loob niya, ang iniisip niya ay ang magiging buhay bilang fiancé ng isang matagumpay na negosyante. Ilang araw matapos ang proposal, nalaman ni Don Romulo mula sa ibang tao na engaged na pala ang anak niya. Nadurog ang kanyang puso. Hindi dahil sa engagement, kundi dahil na hindi man lang siya nasabihan ni Johnny. Anak, sabi ni Don Romulo nang dumalaw si Johnny sa mansyon. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ni hindi ko pa nga nakikilala ang magiging asawa mo. Nakakatampo naman yan, anak. Napakamot si Johnny ng ulo. Dad, hindi pa ready si Megan, but soon, I promise you will meet her. Let's just respect her. Bagamat masama ang loob ni Don Romulo, naisip niyang hayaan na lamang ang kanyang anak. Malaki ka na, Johnny. May sarili ka ng desisyon. Pero sana wag mong kalimutan na pamilya tayo. Kung ayos lang naman sa'yo. Thanks, Dad. Sagot ni Johnny, pero halatang nagmamadali na itong umalis. Walang nagawa si Don Romulo kundi ang magpakawala na lamang ng isang malalim na buntong hininga. Isang araw nagplano si Johnny na ipakilala si Megan kay Don Romulo. Iimbitahin na sana niya ito sa dinner sa kanilang mansyon. Kung noon kasi ay kaya lang hindi pa handa si Johnny na ipakilala si Megan kay Don Romulo, ay dahil bago pa lamang ang kanilang relasyon. Ngayon ay fiancé niya na si Megan kaya wala na sigurong dahilan pa para patagalin ang lahat. Dapat na rin makilala ni Megan ang kanyang future father-in-law. Sa tingin ni Johnny ay ngayon na ang tamang pagkakataon. Habang nasa mall sila, napansin nilang may isang dalagang todo alalay sa kanyang matandang ama na naka-wheelchair. Ang hirap niyan, sabi ni Megan. Buti na lang ulila na ako. Hindi ko yata kakayanin kung kailangan kong alagaan ng matatanda ko magulang. Ayoko nga. It's so hard, ano?
and I believe I wouldn't be able to get anything done. Napatingin si Johnny kay Megan sa sinabi nito. Naisip niyang baka hindi magandang pagtanggap ng nobyo sa sitwasyon ng kanyang ama. Lalo na at patuloy pa rin itong nagpapagamot. Baka ma-turn off lang bigla si Megan kung makitang may sakit at mahina na rin si Don Romulo. Next time na lang siguro, naisip niya. Samantala sa restaurant, kumalat ang balitang engaged na nga si Johnny at Megan. Halos lahat ay nagulat. Pero hindi na rin masyado dahil halata namang malakas ang impluensya ni Megan kay Johnny. Mahal daw ang singsing niya, bulong ng isang squatter. Kita mo ba yung diamond? Parang nakakasilaw. Naku, pakiwari ko'y milyones ang halaga nun. Aba, syempre naman. Parang hindi naman magsusuot ng chipipay na singsing at alahas si Ma'am Megan, ano? Tingnan mo nga siya. Napansin pa ni Lilay ang singsing ni Megan. Parang sinaksak ang puso niya sa sakit. Pero agad din niyang pinaalala sa sarili na wala siyang karapatang masaktan. Hi, Lilay. Bulong niya sa sarili habang nabibilang ng pera sa cash register. Ano pa ba kasing inaasahan mo? Hindi mo naman siya ka-level. Dugtong pa niya. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ng sarili, hindi niya maitatangging masakit. Naging palaisipan sa kanya kung hanggang kailan niya maitatago ang nararamdamang ito. Ay, sino ba kasing nag-imbento ng konsepto ng crush? At saka sa dinami-dami ng lalaki, bakit pa kay Sir Johnny pa ako nagka-crush? Tama na nga, Lilay. Awat na. Paalala niya pa sa kanyang sarili. Habang pinagmamasa ni Megan ang kanyang singsing, hindi niya maiwasang ipagyabang ito sa mga tauhan ng restaurant. Tuwing papasok siya, lagi niyang nilalagay ang kamay sa ibabaw ng counter upang mas makita ng lahat ang malaking bato sa kanyang daliri. Yes, of course, it's diamond. Custom made pa yan because Johnny really knows me. Nakikita niyo? It looks so good, diba? Pagmamalaki pa ni Megan. Wala na lamang nagagawa ang mga tauhan ng resto kundi ang mapangiti sa tuwing sasabihin niyo ni Megan. Ngunit sa kabila ng mga ngiti, alam ni Lilay na may hindi maganda sa nobya ng kanilang Sir Johnny. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang lumala ang ugali ni Megan sa restaurant. Nagpatuloy ang pagiging malupit nito sa mga tauhan, lalo na kina Lilay at Badet. Kahit na anong gawin nila, lagi silang may mali sa paningin ni Megan. Lagi pa nitong idinidiin ang posisyon bilang manager at fiancé ni Johnny, kaya mataas talaga ang kanyang tingin sa sarili. Ngunit sa tuwing dumadalaw si Johnny, biglang nagiging mabait si Megan. Isang bagay na unti-unting nakakapansin si Lilay. Ang ganda ng mundo nila. Pero parang ang daming madilim na bahagi. Bulong ni Lilay habang pauwi isang gabi. Ay nako, mabuti na lang at wala akong ganyang sakit sa ulo. Kinulang lang talaga ako sa pera. Sa bawat araw na lumipas, lalong nagiging malinaw kay Don Romulo at kay Lilay na hindi lahat ng nakikita sa panlabas ay tunay na masaya. At habang abala si Johnny sa kanyang mundo, unti-unti namang nalalayo ang loob ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Maagang dumating si Lilay sa trabaho. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa restaurant, pinipilit niyang maging positibo. Gaya ng nakasanayan, inayos niya ang uniform niya at siniguradong maayos ang buhok bago magpunta sa counter. Good morning, Lilay. Bati ni Badet sa baysiko. Ala, fresh na fresh ka na naman. May inaabangan? Kantsaw niya sa kaibigan. Napailing si Lilay at ngumiti. Hay nako Badet, umayos ka nga. Araw-araw mo na lang akong tinutokso. Nandito tayo para magtrabaho, no? At bago pa sila makapagpatuloy sa pag-uusap, napansin nila ang isang matandang lalaki na pumasok sa restaurant. Gusgusin ang kasuotan nito. May mga butas ang damit. At halatang hindi nakaligo ng ilang araw. Tumayo ang guard at mabilis na lumapit sa matanda. Manong, bawal po rito. Sabi ng guard sabay hawak sa braso ng matanda. Hintay lang, kuya. Biglang sabi ni Lilay. Lumapit siya sa guard at sa matanda.
Ako na pong bahala rito. Lilay, ano na naman yan? Tanong ni Badet pero nakangiti pa rin. Hala ka, baka mapagalitan tayo ha? Hindi pinansin ni Lilay ang kantsaw ni Badet. Manong, kakain po ba kayo? Ako na lang pong magbabayad. Order po kayo kahit ano pong gusto ninyo. Sabi pa ni Lilay na may ngiti. Pilit na binabawas ang hiya ng matanda. Nagpasalamat ang matanda kay Lilay at iniupo niya na ito sa isang sulok ng restaurant. Tumawag siya ng waiter at umorder ng pagkain para sa matanda. Nakita naman ni Badet ang ginawa ng kaibigan at ngumiti. Hay, naku Lilay, ikaw talaga. Ang bait-bait mo. Pero sigurado ka ba nasagot mo yan? Walang problema Badet, tao rin naman siya, 'di ba? Sagot ni Lilay habang inaasikaso ang order ng matanda. Tsaka mukhang pagod at gutom na gutom si Manong. Hayaan na natin. Habang kumakain ng matanda, pumasok si Megan sa restaurant. Suot ang mamahaling damit at signature handbag. Napakunot ang noon niya nang makita ang matanda sa isang mesa. Ano yan? Sigaw ni Megan na ikinagulat ng lahat sa restaurant. Nilapitan niya ang matanda. Bakit may ganyang itsura dito? Hindi ba't fine dining to? Ma'am Megan, kakain lang po siya. Ako pong nag-order para sa kanya. Sagot ni Lilay. Mahinahon, ngunit kinakabahan. I don't care kung sinong nag-order. Galit na sagot ni Megan. Hindi siya bagay dito. Napababa ninyo ang standard ng restaurant ni Johnny. Hoy, anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang pumasok dito. Hindi ka namang customer. Baka mamaya manggulo ka pa rito. Kadiri! Sigaw ni Megan na umalingaw-ngaw sa buong resto. Dahilan para mapatingin ng mga tao. Lumapit siya sa matanda at hinila ito patayo. Natabig ang pinggan nito at nahulog ang mga laman sa sahig. Nagkalat ka pa, kadiri! Bahagyang yumuko ang matanda. Hawak-hawak ang isang plastic na supot na puno ng barya. Pasensya na inay. Hindi ko naman gustong manggulo. Gusto ko lang sana na makakain. May pambayad naman ako. Sagot niya habang binubuksan ng supot at ipinakita ang laman nito. Hindi mo na kailangang magbayad, tatang. Ililibre na kita. Sabat naman ang cashier na si Lilay na tahimik na sumubaybay sa nangyari mula sa likod ng counter. Ngunit, hindi iyon ay kinatuwa ni Megan. Ililibre? Ano to, charity? Hindi tayo ampunan At ikaw, tatang. Kung totoo nga may pambayad ka, bakit kailangan mo pang pumasok dito ng gusgusin? Siguro wala ka naman talagang balak na magbayad. Ang boses niya ay lalo pang tumitindi at itinuro pa niyang matanda ng may panlalait. Hindi ho, totoo ang sinasabi ko. Magbabayad ako. May ipon ako. Sagot ng matanda, ngunit hindi siya pinakinggan ni Megan. Ma Megan, tama na po. Awat ng isang staff. Sa gitna ng eksena, isang babaeng customer ang tumuyo mula sa kanyang mesa at lumapit sa counter. Excuse me, nawawala ang pouch ko. Kanina ko pa hinahanap. Baka naman may nakapulot. Oh, narinig yun ni Megan at parang nagkaroon siya ng ideya. Sinamaan niya ng tingin ng matanda at sumigaw. Ayan na nga bang sinasabi ko? Magnanakaw ka. Ikaw ang kumuha ng pouch ng customer. Hindi ka pa talaga nakontento sa paghingi ng awa? Nagnakaw ka pa? Nagkagulo na ang mga tao. Napatingin ang iba sa matanda na parang siya nga ang may sala. Pilit namang ipinaliwanag ng matanda na wala siyang kinalaman dito. Hindi ho, totoo yan. Wala akong kinuha. Sinungaling. Balik ni Megan. Hindi siya nagdalawang isip na utusan ng gwardya. Kunin mo na yan at palayasin. Siguraduhin mong hindi na yan makakabalik dito. Palabasin mo na dahil hindi dapat pinapapasok ang mga ganyan dito. Lumapit ang gwardya at hinawakan ng matanda. Itinulak siya nito palabas at ang matanda naman ay pilit na nagpupumiglas. Humihingi ng tulong sa mga nakapaligid. Pero imbes na tulungan siya, ang ilan ay umiling lang o umiwas ng tingin. Huwag niyo akong itulak.
Wala ho akong ginagawang masama. Pakiusap ng matanda, ngunit walang nakinig. Huwag kang madrama. Baka mamaya may iba ka pang ninakaw. Dagdag pa ni Megan habang itinutulak ang matanda. Hindi pa siya nakontento at sinabihan ng gwardya. Hampasin mo para matigil na yung kahibangan niya. Nagtaas ang bato ng gwardya, handang ihampas sa matanda. Ngunit bago ito bumagsak, mabilis na hinarang ni Lilay ang kanyang sarili. Tama na! Wala namang ginagawang masama si Tatang. Kung gusto niyong manakit, ako na lang ang saktan niyo. Napahinto ang lahat. Nagulat si Megan at gwardya sa ginawa ni Lilay. Ang buong resto ay tila natahimik at kahit ang mga customer ay napako ang tingin sa cashier na matapang na nakaharang sa matanda. Ma'am, please, hayaan niyo na po siyang matapos kumain. Ako po magbabayad. Lalong nag-init si Megan. Aba, napakawalang hiya mo rin talaga, no? Hindi ako papayag. Sobrang nakakahiya to. Sigaw ni Megan. Napatingin pang ibang customers at staff sa eksena. Biglang kinuha ni Megan ang isang tray ng mesa ng waiter. Parang hahampasin pang matanda. Agad na humarang si Lilay. Siyang tumanggap ng hampas at nabitawan ng tray sa sahig. Ma'am Megan, tama na po. Pakiusap ni Lilay kahit nasasaktan. Ngunit si Megan tila napuno ng galit. Hindi napansin ang mga cellphone na nakatutok sa kanya. May ilang customers na nagvi-video sa nangyayari. Napahinto si Megan nang mapansin ang kamera. Halata sa mukha niyang pagkabigla at kahihiyan. Bigla siyang umatras. Itinapon ang tray sa mesa at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Pag-alis ni Megan, bumalik si Lilay sa matanda. Manong, ayos lang po ba kayo? Pasensya na po sa nangyari. Ngumiti ang matanda. Kahit baka sa mukha ang lungkot. Maraming salamat, Iha. Mabait kang bata. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayo mahihiyang magsabi. Sagot ni Lilay. Tumango ang matanda bago siya tuluyang lumabas ng restaurant. Habang paalis ang matanda na sa katunayan ay si Don Romulo naman, tumingin siya sa labas ng bintana ng restaurant. Tila nag-iisip. Kilala niya na kung sino si Megan. Hindi siya lubusang makapaniwala. Pero, nangyari na. Kinabukasan nagulat sina Johnny at Megan nang makita ang sunod-sunod na notifications sa social media. Trending ang restaurant. Pero, hindi dahil sa maganda. Lumabas ang video ng ginawa ni Megan sa matanda at kaagad itong nag-viral. Habang nagbabasa ng comments, natigilan si Johnny. Look at this, sabi niya, hawak ang phone. Is this how a manager treats customers? This is such a shame, Megan. Tumawa ng pilit si Megan. Johnny, don't believe that. Nagmukha lang ako masama sa video dahil out of context yan, okay? Out of context, sagot ni Johnny. Megan, ano bang nangyari? Bakit ka naman nanghampas ng matanda? Johnny, nagnakaw siya. Depensa ni Megan. I was just trying to protect your restaurant. Nagnakaw? Wala akong nakitang ebidensya niyan sa video. Tumingin si Johnny ng diretso kay Megan. May customer na nawala ng pouch. Apela naman ni Megan. Kahit na, Megan, matanda siya. Hindi mo ba naisip na pwedeng pakiusapan na lang? Or hayaan? Baka nangangailangan lang. Bakit parang ako pang mali ngayon? Apela ni Megan. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Ako pa nag-aalaga ng pangalan ng negosyo mo, Johnny. Pero hindi ganito dapat. Sigaw ni Johnny. Ngunit nagbuntong hininga na rin siya. Ayaw niyang tuluyang lumaki ang gulo. Forget it. I will handle this. Pero sana, Megan, isipin mo muna bago ka gumawa ng ganito. Hindi na sumagot si Megan. Tumahimik siya. Ngunit halata ang ines sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, nasa mansyon na si Don Romulo nang makita niya ang viral video.
Hindi malinaw ang kanyang muka, ngunit sapat na iyon para mapatunayang ganoon ang trato ni Megan sa mga tao. Napayuho siya. Hawak ang telepono habang bumabalik sa kanyang alaala ang ginawang pag-aalaga at pagtatanggol ng isang hamak na kahera na mas nagpakita pa ng kabutihang loob kaysa sa manager mismo ng restaurant. Ganon palang ugali na magiging manugang ko. Bulong niya sa sarili. Sabay buntong hininga. Pakiramdam niya wala siyang lakas ng loob na kausapin si Johnny tungkol dito. Alam niyang hindi pakikinggan ng anak ang opinion niya tungkol kay Megan. Sana lang ay makaabot kay Johnny ang video. Samantala sa restaurant, tumumal ang mga customers. Ilang araw nang halos walang pumapasok para kumain. Nagbubulungan ang mga staff. Iniisip kung anong mangyayari sa kanilang trabaho. Nako, baka magsara na tong resto, Lilay. Sabi pa ni Badette na halatang aligaga. Ano ba yan? Mawawalan patuloy ako ng trabaho. Buti pa si naman Megan, kahit mag-viral siya, mayaman naman na siya. Pero tayo, nga na lang. Badette, huwag kang masyadong nega. Baka naman may plano na si Sir Johnny para makabangon ng resto. Sagot pa ni Lilay. Pilit na binubuhayan ng loob ang kaibigan. Ikaw, viral ka rin naman, 'di ba? Sigurado ako maraming kukuha sa'yo. Ang bait-bait mo kasi. Tumulong ka kahit gusgusin yung patang. Sabi pa ni Badette. Ngumiti si Lilay. Ngunit halatang malalim ang iniisip. Siyempre, tao pa rin naman siya, Badette. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa kanya pagkatapos nun. Sana okay lang siya. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng restaurant, iniisip ni Lilay ang matandang kanyang tinulungan. Sa kabila ng lahat, naniniwala siyang tama ang ginawa niya. Kahit pa ito ang naging simula ng mas malaking gulo sa paligid niya. Matapos ang ilang araw ng matamlay na negosyo ng restaurant, nagtipon-tipon sina Johnny at ang kanyang team upang mag-isip ng paraan upang maisalba ang sitwasyon. Sa gitna ng tensyon, nagsalita ang kanilang publicist. Mr. Johnny, we need to restore public trust. What if we compile previous CCTV footages from the restaurant? They are raw and unfiltered, so people can see how enjoyable it is to dine here. We can use them as promotional material. Nag-isip sandali si Johnny bago tumango. That's a good idea. Let's review the footage and see what we can use. Sinimulan na lang i-review ang CCTV recordings mula sa mga nakaraang buwan. Una, makikita ang masasayang moments ng customers, mga pamilyang nagtatawanan, magkasintahang nagde-date at mga celebrations. Ngunit sa paglipas ng oras, natagpuan nila ang hindi inaasahan. Sa isang bahagi ng footage, nakita ni Johnny kung paanong tratuhin ni Megan ang mga staff. Sinigawan niya ang isang waiter na nagkamali sa order. Pinapunan ng tubig ang isang boy at nang alipusta pa sa harap ng ibang customers. Napatigil si Johnny, hindi makapaniwala. Boss, utos niya habang malalim ang iniisip. Sir, sabi ng publicist, don't worry, we're not going to include that in our promotional material. Ngunit mas lalong nanlumo si Johnny nang mapunta sila sa footage ng insidente kung saan tinulungan ni Lilay ang matanda. Pinanood niya kung paanong maingat na inasikaso ni Lilay ang lalaki at kung paano itong ininsulto ni Megan hanggang sa dumating ang eksenang hinampas nito ang matanda pati na rin si Lilay. Pause it! Utos ulit ni Johnny, pero ngayon ay mas seryoso ang tono. Zoom in the old man. Ginawa iyon ng staff at halos malaki ang mata ni Johnny na makilala niyang matanda. Dad? Bulong niya sa sarili. Sabay tayo mula sa kanyang upuan. That is my dad. Dahil sa nakita, agad siyang lumabas ng opisina at dumiretso sa kondo nila ni Megan. Pagdating niya roon, masigla siyang sinalubong ni Megan. Hi babe, sabi nito sa bayakap. I missed you. How was work? Ngunit si Johnny na natiling seryoso. Kinuha niya ang kanyang phone at pinakita ang larawan mula sa CCTV. Eksena ng paghampas ni Megan sa matanda.
explain this. Galit na sabi ni Johnny habang inaabot ang telepono kay Megan. Tumingin si Megan at napairap. Oh, come on, Johnny. Pag-aawayan pa ba natin yan? I already told you. It's not my fault. It's not your fault. Sigaw ni Johnny. Nanginginig ang boses dahil sa galit. He is my dad, Megan. My dad! Napahinto si Megan. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla. What? Don Romulo. The man you insulted. The man you tried to hit. He is my father. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Megan. Halos hindi siya makapagsalita. I did not know, Johnny. I am so sorry. Please, let me explain. Explain? Ano pang paliwanag ang kailangan, Megan? I have seen enough. You pretended to be kind. But this is who you really are. No, Johnny, please. I'm so sorry. I did not mean to. Pero hindi na siya pinakinggan ni Johnny. I trusted you. I defended you. But this is too much. The engagement is off, Megan. We are done. Johnny, please, don't do this to me. Humahagulhol na si Megan habang sinusubukang hawakan ang braso ni Johnny pero umiwas ito. I cannot forgive what you have done for me. This, sabay turo sa kanyang sarili at kay Megan. This is over. We are over. Pag-alis ni Johnny, bumalik siya sa mansyon ni Don Romulo. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng study kung saan madalas na tumambay ang kanyang ama. Nakita niyang nakaupo doon si Don Romulo, nagbabasa ng libro. Napatingin ito sa kanya at tila nagulat sa biglang pagbisita ng anak. Johnny? Tanong ni Don Romulo bago humiti. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba busy ka sa trabaho? Lumapit si Johnny at halatang puno ng emosyon. Dad, I'm sorry. Hindi niya napigilang umiyak habang hawak ang kamay ng ama. I have been so caught up with work, I did not even notice what was happening around me. And because of that, I let you down. I am really sorry, Dad. I am also sorry about Megan. But don't worry, wala na kami. Napabuntong hininga si Don Romulo, ngunit nananatili ang ngiti sa kanyang mukha. Anak, okay lang. Ang mahalaga ay narito ka ngayon. Niyakap ni Johnny ang kanyang ama. I will try my best to be more present, Dad. Pero sa tingin ko kailangan na natin ng isang taong mag-aalaga sa'yo para ma-update din ako ng real time. Someone you and I can trust. Tumango si Don Romulo. Kung ano sa tingin mo makakabuti, anak. Alam kong lagi kang may mabuting intensyon. Kinabukasan, ipinatawag ni Johnny si Lilay sa opisina. Nagulat naman si Lilay na makausap ang sekretary ni Johnny na nagsasabing nais siyang kunin bilang caregiver ni Don Romulo. Caregiver? Tanong naman ni Lilay. Halatang hindi siya makapaniwala at gulat na gulat sa kanyang narinig. Gusto kayo mismo ni Sir Johnny na tumulong sa kanyang ama. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan niya kayo. Sagot ng sekretary. Pagdating ni Lilay sa mansyon, hindi niya maialis ang kaba sa kanyang dibdib. Sa unang hakbang pa lang niya sa loob, bumungad agad sa kanya si Don Romulo. Ikaw? Tanong ni Lilay, gulat na gulat. Kayo po palang tinulungan ko noon? Ngumiti si Don Romulo. At ikaw ang tumulong sa akin nang walang pag-aalinlangan. Maraming salamat, Iha. Napangiti si Lilay,
Ngunit bigla siyang napalingon nang may dumating na isa pang tao, si Johnny. "You're a good woman, Lilay," sabi ni Johnny. Seryoso ngunit may halong lambing ang tono. Halos mahimatay si Lilay sa kilig. Napahawak siya sa dibdib. Pilit pinipigilan ng sariling hindi na mapatili. Sa isang iglap, tila nagbago ang lahat at nagsimula na ang bagong kabanata sa kanyang buhay. Simula ng pagiging caregiver ni Lilay kay Don Romulo ay tila naging mas masaya at makulay ang buhay sa mansyon. Hindi nagtagal, nagkasundo agad ang dalawa. Si Don Romulo sa kabila ng kanyang seryosong personalidad ay nagpakita ng malambot na puso habang si Lilay naman ay nagdala ng liwanag at saya sa kanilang araw-araw na buhay. Isang umaga, habang tinutulungan ni Lilay si Don Romulo na magbihis, napansin niya na kasimangot ito habang pinipili ang kulay ng korbata. "Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Nathan Canada 8232. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Sir Romulo, ito na lang po, bagay na bagay ho sa inyo, sabi ni Lilay habang iniaabot ang asul na korbata. "Lilay, yan din ang sinabi mo kahapon sa pula kong korbata," sagot pa ni Don Romulo. Pilit na seryoso, pero may halong biro. Kasi po sir, kahit naman anong kulay ang suotin niyo, bagay naman ho talaga. Ang gwapo-gwapo kaya ninyo. Kahit senior na kayo, para kayong mga action stars sa TV. Napangiti si Don Romulo, tumawa. "Talagang gwapo ha? Mukhang kailangan ko ng dagdagan ng sweldo mo." "Talaga po?" tanong ni Lilay. Tila seryoso ngunit napahagikik. "Hindi," sagot naman ni Don Romulo sabay tawa. Dahilan para mapangiti rin si Lilay. Isang hapon naman habang nanonood sila ng pelikula sa sala, napansin ni Lilay na inaantok na si Don Romulo. "Sir Romulo, kung gusto niyo pong matulog, itigil na po natin tong pelikula," alok niya. "Aba, hindi pwede. Gusto kong malaman kung anong mangyayari sa bida. Abay, mukhang masama yung kontrabida," sagot pa ni Don Romulo habang pilit pinipigilan ng mga hikab. "Sir, kontrabida po talaga yun. Kaya nga kontrabida eh," sagot ni Lilay habang tumatawa. Napabuntong hininga naman si Don Romulo. "Ikaw talaga, Lilay, ang hilig mo mang-asar. Ay ganyan ka ba sa mga matatanda?" Biro pa ni Don Romulo na siyang ikinatawa naman lalo ni Lilay. Hindi nagtagal, tuluyan ang nakatulog si Don Romulo. Napansin ni Lilay na bumagsak ang remote control sa kanyang kandungan, kaya dahan-dahan niya itong kinuha. Tumigil siya sandali para ngitian si Don Romulo. "Ang bait niyo po pala. Kahit na minsan kunwari strikto. Siguro manaho sa inyo si Sir Johnny. Ganon din yun eh," bulong ni Lilay sa sarili. May pagkakataon din na parehong nadapa sina Don Romulo at Lilay habang naglalakad sa hardin ng mansyon. "Aray ko naman, sir, okay lang po ba kayo?" tanong ni Lilay habang tinutulungan ng matandang bumangon. "Lilay, ikaw ba naglagay ng bato rito? Aba, parang gusto mo yatang tapusin ako agad ah." Biro pa ni Don Romulo habang hawak-hawak ang kanyang likod. "Grabe naman kayo, sir. Ano naman ang mapapala ko kung tatapusin ko kayo? Mawawalan pa nga ho ako ng trabaho," sagot ni Lilay sabay tawa. Napailing si Don Romulo. "Nako, ang witty mo talaga, Lilay. Buti na lang mabait at masiyahin ka." Sa kanilang mga usapan, madalas magkwento si Don Romulo tungkol sa nakaraan. "Lilay, noong kabataan ko, matindi ako manligaw," sabi niya isang gabi habang nagkakape sila sa veranda. "Talaga po, sir? Paano po kayo manligaw nun?" tanong ni Lilay.
Nakangiti habang nakikinig. Aba, simple lang. Laging may dalang bulaklak. Tapos may kasamang tula. Alam mo, yun ang mga nagpabagsak sa puso ng asawa kong si Paz. Sagot ni Don Romulo. May kirot sa boses nang mabangkit ang yumaong asawa. Ang sweet naman po ninyo, sir. Kaya palang saya ng tingin ninyo kapag pinag-uusapan si Doña Paz. Sabi pa ni Lilay. Ngumiti si Don Romulo, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Siya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. At kahit nawala na siya, ramdam ko pa rin ang pagmamahal niya. Napahinto si Lilay. Sir, ang swerte po ni Doña Paz sa inyo, no? Ang swerte rin po ninyo sa kanya. Maswerte rin si Sir Johnny sa inyo. Tumango si Don Romulo. Ang dami ko namang swerte. Pero ikaw, Lilay, siguradong swerte ang taong magmamahal sa'yo balang araw. Sa kabila ng masasayang sandali, minsan ay nagiging emosyonal si Don Romulo. Isang gabi habang nililinisan ni Lilay ang kanyang kwarto, nakita niya nakatitig si Don Romulo sa larawan ni Doña Paz. Sir, miss niyo na po si Doña Paz, ano? Tanong ni Lilay, maingat ang tono. Tumango naman si Don Romulo. Araw-araw, Lilay. Pero alam mo, natutuhan ko na ang pagmamahal ay hindi nawawala. Kahit ang tao ay wala na. Mapangiti naman si Lilay. Ang ganda po ng sinabi niyo, sir. Totoo po yun. Lilay, sabi ni Don Romulo. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Hindi ko akalaan na darating ka sa buhay ko pero nagpapasalamat ako na nandito ka. Ngumiti si Lilay. Sir, trabaho ko po ito. Pero sobra po ako natutuwa na kayo ang inaalagaan ko. Unti-unting naging magaan ang pakiramdam ni Don Romulo dahil kay Lilay. Sa bawat araw na magkasama sila, naging parang pamilya na ang turing nila sa isa't isa. Si Lilay na dati ay walang kamalay-malay sa malaking responsibilidad na ibinigay sa kanya ay naging liwanag sa buhay ni Don Romulo. Isang patunay na ang malasakit at pagmamahal ay maaaring manggaling kahit sa mga taong hindi inaasahan. Sa kabilang banda, hindi inakala ni Johnny na magbabago ang dynamics sa kanilang pamilya simula nang dumating si Lilay. Sa paglipas ng mga linggo, kitang-kita niya kung gaanong kabait at maalaga si Lilay, hindi lamang kay Don Romulo, kundi pati na rin sa kanya. Isang umaga, nadanda ni Johnny si Lilay sa garden habang tinutulungan si Don Romulo na maglakad gamit ang kanyang walker. Come on, Sir Romulo, kaya niyo po yan. Para lang po kayong sumasayaw, sabi ni Lilay. Hinihikayat si Don Romulo na magpatuloy. Lilay, hindi ito sayaw. Para ako nagmamarcha sa gera, sagot ni Don Romulo. Kunwaring nagrereklamo pero halatang masaya. Napangiti naman si Johnny habang nanonood mula sa veranda. Good morning, bati niya. Dahilan para mapatingin si Lilay at Don Romulo. Good morning, anak. Ayos ang umaga ko dahil nakarating ako rito sa hardin, sagot ni Don Romulo habang humihingal. Good morning po, Sir Johnny. Sabay ko naman ni Lilay, hindi mapigilang mapangiti. Sa kalagitnaan ng araw, nakita ni Johnny si Lilay sa kusina habang inihahanda ang paboritong tsokolate ni Don Romulo. Lilay, mukhang busy ka, sabi ni Johnny habang nakasandal sa pinto. Ay, Sir Johnny, oo po, kasi po si Sir Romulo, gustong gusto niyo po rito kapag may tsokolate habang nanonood ng TV. Sagot ni Lilay habang mainit na tinatansya ang tamis na inihahalo. Ngumiti naman si Johnny. Hindi mo naman kailangan gawin lahat yan, Lilay. Pero salamat. Sobra ako nagpapasalamat na andito ka para kay Dad. Napatingin si Lilay kay Johnny at nahihiya.
Trabaho ko po ito, Sir Johnny. Pero mahalaga rin po kasi sa akin na masaya si Don Romulo. Hindi na napansin ni Lilay na nakatitig si Johnny sa kanya ng ilang segundo. Sa isip niya, iba talaga ang malasakit ni Lilay. Dahil hilig ni Johnny ang magbigay ng mga regalo, isang hapon ay inabot niya kay Lilay ang isang paper bag na may eleganteng disenyo. Para sa'yo to, Lilay, sabi ni Johnny. Nabigla naman si Lilay pero hindi maitago ang kilig. Para po sa akin, Sir Johnny? Ano po to? Ngumiti si Johnny. Basta, tingnan mo na lang. Pagbukas ni Lilay ng bag, nakita niya ang isang pares ng bagong sapatos. Napanganga siya dahil sa ganda ng disenyo nito. Sir, ang ganda po nito. Pero, sobra-sobra na po to. Hindi ko po yata matatanggap. Sabi ni Lilay na nahihiya. Lilay, tinanggap mo na. Wala nang bawian. Sagot ni Johnny at natawa. Kahit anong pilit ni Lilay na tanggihan ang regalo, napilitan siyang tanggapin ito. Lalong tumibok ang puso niya, pero sinarili na lang niya ang kilig. Habang nagiging mas malapit si Johnny kay Lilay, napansin niyang hindi lamang si Don Romulo ang inaalagaan ito, kundi pati siya. Isang gabi napansin ni Lilay na mukhang stress si Johnny habang nagtatrabaho sa study room. Sir Johnny, gusto niyo po ba ng kape? Mukhang pagod na kayo ah. Alok ni Lilay. Huwag na Lilay, kaya ko pa. Sagot ni Johnny habang abala sa laptop. Pero makalipas ang ilang minuto dumating si Lilay na may dalang tray ng kape at sandwich. Sir, kahit po sabihin niyo na hindi, dapat po kumain pa rin kayo. Hindi maganda ang sobrang puyat. Napangiti naman si Johnny. Ang kulit mo talaga, Lilay, pero sige, salamat. Habang kumakain, napansin niyang tahimik lamang si Lilay na nag-aayos ng mga papel sa gilid ng mesa. Sa isip niya, ang bait talaga ng babaeng to. Hindi lang siya nag-aalaga, may malasakit talaga siya. Bagamat madalas kiligin si Lilay sa mga pagkakataong to, alam niyang hindi kailanman magiging higit pa sa yaya o hamak na caregiver ang tingin sa kanya ni Johnny. Sa tuwing napapansin niyang masyado niyang siyang natutuwa sa mga kilos ng binata, pinipilit niyang pigilan ang sarili. Lilay, ano ba? Tama na yan. Hanggang pangarap ka lang. Bulong niya sa sarili habang nililinis ang veranda. Pero kahit ganon, kontento na siya. Para kay Lilay, sapat nang malaman na kilala siya ni Johnny at alam nitong mabuti ang kanyang puso. Sa bawat araw na magkasama ang tatlo, lalong nagiging masaya ang kanilang samahan. Ang dating seryosong bahay ay napuno ng tawanan at kwentuhan. Salamat kay Lilay. At unti-unti si Johnny ay napapaisip kung bakit iba ang saya at kaginhawaan na nararamdaman niya sa presensya ng dalaga. Patuloy ang araw-araw na pangangalaga ni Lilay kay Don Romulo at kay Johnny. Ang mansyon na dati puno ng katahimikan at lungkot, ngayon ay puno na ng tawanan at buhay. Si Johnny na dati abala lamang sa trabaho ay mas madalas na nasa bahay para mag-spend ng oras sa kanyang ama. At hindi niya maitatanggi, kasama na rin doon si Lilay. Habang tumatagal, lalo naging malapit si Johnny kay Lilay. Hindi niya napansin pero unti-unti nang nag-iiba ang tingin niya sa dalaga. Isang gabi, umuwi si Johnny mula sa isang business party. Medyo nakainom siya kaya naman halatang pamumula sa kanyang mukha at ang pagiging suray-suray ng kanyang lakad. Saktong nagising si Lilay dahil nauuhaw siya. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya si Johnny na halos mabuwal sa sofa. Sir Johnny, naku, naparami yatang inom ninyo, sabi ni Lilay. Nagmamadaling lapitan ng binata. Okay lang ako, Lilay, sagot ni Johnny pero halatang wala sa sarili. Tinulungan siya ni Lilay na maupo ng maayos sa sofa. Wait lang po, kukuha po ako ng tubig, sabi niya sabay takbo sa kusina.
Pagbalik niya, may dala na siyang malamig na tubig at isang maliit na tuwalya na binasa niya ng mainit na tubig. Sir, uminom po muna kayo para may masmasan kayo. Alok niya habang iniaabot ang baso kay Johnny. Habang iniinom ni Johnny ang tubig, pinunasan ni Lilay ang noo nito gamit ang mainit na tuwalya. Ang init po ng ulo ninyo, sir. Dapat yata nagpahinga kayo. Hindi yung inom kayo ng inom. Sermon niya pero may lambing pa rin sa boses. Ngunit habang pinupunasan ni Lilay si Johnny, napansin niyang sobrang magkalapit ang kanilang mga muka. Bigla na lang siyang nagulat nang dahan-dahang inilapit ni Johnny ang kanyang mukha kay Lilay at isang mabilis na halik ang naganap sa pagitan nila. Halos tumigil ang oras para kay Lilay. Nandaki ang kanyang mga mata habang naramdaman ang lambot ng labi ni Johnny sa kanya. Pero bago pa niya magawang mag-react, nakapikit na si Johnny. Tuluyan ang nakatulog. Namumulang pisngi ni Lilay habang nakatitig kay Johnny na himbing na sa sofa. Ano yun? Bakit niya ako hinalikan? Tanong niya sa sarili. Pero alam niyang walang sagot mula sa lalaking lasing. Maingat niyang inayos si Johnny sa sofa. Tinakpan ang kumot at siniguradong komportable ito bago umakyat sa kanyang kwarto. Habang nakahiga, hindi siya mapakali. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang nangyari. Baka naman dahil lasing lang siya. Oo, iyon lang yan. Walang ibig sabihin. Bulong niya sa sarili at pilit na kinukumbinsi ang kanyang puso na kumakabog pa rin. Kinabukasan bumaba si Lilay ng maaga para ihanda ang agahan ni na Don Romulo at Johnny. Habang nagpiprito ng itlog, iniisip niya kung paano haharapin si Johnny pagkatapos ng nangyari kagabi. Wala lang yun, Lilay. Normal na araw lang. Walang magbabago. Paalala niya sa sarili. Ilang sandali pa bumaba na si Johnny at mukhang sariwa at maaliwalas kahit kagabi halos hindi siya makalakad ng maayos. Pagpasok niya sa kusina, naamoy kaagad ang mabangong agahan na inihanda ni Lilay. Good morning, bati ni Johnny. Kaswal ang tono pero may kakaibang lambing sa boses niya. Napatingin si Lilay. Good morning po, Sir Johnny. Halika po, upo na kayo. Malapit na po itong matapos. Umupo si Johnny sa lamesa habang pinapanood si Lilay na maglakad pabalik-balik sa kusina. Ngayon lang niya napansin kung gaanong kahalaga ang presensya ni Lilay sa bahay nila. Iba ang pakiramdam. Parang laging may nag-aalaga. Laging may malasakit. Habang kumakain, napansin naman ni Lilay na tahimik si Johnny pero hindi naman ito mukhang masama ang loob. Sa halip, para itong laging nakangiti kapag tinitingnan siya. Sir Johnny, okay lang po ba kayo? Parang ang tahimik po ninyo. Tanong niya. Hindi mapigilan ang pagkabahala. Tumango si Johnny. I'm okay, Lilay. Actually, I wanted to thank you for last night. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung saan na naman ako natulog. Sabi niya sabay ngiti. Namula si Lilay. Wala po yun, sir. Trabaho ko po na alagaan kayo at si Don Romulo. Ngumiti si Johnny. Lilay, hindi mo kailangang sabihin na trabaho mo lang yon. Ang totoo, sobra ako nagpapasalamat kasi andyan ka. Hindi lang kay Dad, pati na rin sa akin. Napatigil si Lilay. Pero bago pa siya makasagot, tumayo na si Johnny at nagpaalam na pupunta muna sa opisina. Habang naglalakad palayo, tila bumagal naman ang oras para kay Lilay. Hindi niya maintindihan. Pero parang may kakaibang saya sa puso niya. Simula ng gabing yon, napansin ni Lilay na mas naging sweet si Johnny sa kanya. Madalasan itong tanungin kung kumain na ba siya o kung may kailangan siya. Hindi rin ito pumapalya sa pagbibigay ng simpleng regalo. Mga paborito niyang snacks o di naman kaya'y mga maliliit na bulaklak na galing sa garden. Kahit hindi sigurado si Lilay kung ano ang kahulugan ng mga kilos ni Johnny, isa lang ang alam niya. Masaya siya. At kahit tanggap niyang yaya lang ang tingin sa kanya ni Johnny, hindi niya mapigilang umasa na baka sakali lang naman, may pag-asa ang kanyang lihim na damdamin. Sa mga sumunod na araw, tila mas lalo pang naging masaya at magaan ang buhay ni Lilay sa mansyon. Ang relasyon niya kay Don Romulo ay parang pamilya na.
Lagi silang nagkukulitan, nagtatawanan at nag-aalaskahan. Pero ang hindi maikakaila ni Lilay ay ang kakaibang damdamin niya tuwing si Johnny ang nasa paligid. Isang araw, habang nasa garden si Lilay, nagdidilig siya ng mga halaman nang biglang lumapit si Johnny. Ang ganda ng mga halaman, pero mas maganda pa rin ang nag-aalaga, sabi ni Johnny habang nakapamulsa, nakangiti. Natigilan si Lilay, namula at halos mabitawan ng hose ng tubig. Sir Johnny, nako, ang aga-aga bolero na agad kayo, sagot niya. Pero halata sa boses ang kilig. Hindi bola yon, totoo naman, sagot ni Johnny sabay abot ng bulaklak mula sa isang paso. Oh, para sa'yo. Bagay sa'yo kasi parehong fresh. Napalunok si Lilay. Salamat po, sir, sabi niya. Iniwasang tumingin ng diretso sa mga mata ni Johnny dahil baka bumigay ang puso niya. Kinagabihan habang nanonood si Don Romulo at Johnny ng basketball sa sala, dumaan si Lilay para magdala ng merienda. Lilay, dito ka muna, samahan mo muna kami, sabi ni Don Romulo. Tinabihan si Johnny at hinila si Lilay para makaupo sa tabi niya. Nakaupo si Lilay at medyo naiilang dahil sobrang lapit niya kay Johnny. Sa gitna ng laro, biglang yumuko si Johnny para kunin ang isang unan at aksidenteng sumandal ang braso niya kay Lilay. Sorry, sabi ni Johnny, pero hindi niya inalis agad ang braso. Si Lilay natulala na lang. Okay lang po, sir, sagot niya, pero ang bilis ang tibok ng puso niya. Isang araw nagkasabay silang mag-lunch. Napansin ni Lilay na hindi masyadong kumakain si Johnny. Sir, hindi ho ba masarap ang pagkain? Tanong niya. Nag-aalala lang, baka may mali sa luto niya. Umiling si Johnny. No, the meal is perfect. I just realized, mas masarap palang pagkain kapag may kasabay kang espesyal. Halos mabilao ka naman si Lilay sa sinabi ni Johnny. Sir naman, baka magalit si Don Romulo kapag narinig niya yan. Biro niya at pilit tinatago ang kilig. Ngumiti si Johnny. Sa dad? Nako, siya pa nga ang pinakaunang kakampi ko kung sakali. Kung sakaling saan po? Tanong ni Lilay. Pero umiwas agad siya ng tingin dahil natatakot siyang malaman ang sagot. Sa kabila ng lahat ng kilig na nararamdaman ni Lilay, hindi niya maiwasang malito. Ang dami ng beses na nagpapakita si Johnny ng espesyal na atensyon sa kanya. Pero hindi niya alam kung seryoso ito o sadyang mabait lang talaga. Bakit mo ang hirap intindihin ni Sir Johnny? Para bang may gusto siya pero hindi niya sinasabi. Bulong ni Lilay kay Badet ng day off niya at magkasama silang muli. Girl, ano ka ba? Obvious naman na may gusto siya sa'yo. Kung wala, bakit kanya tititigan na parang ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo? Sabi ni Badet. Nag-angat ang kilay. Ay, buti na lang wala na sa picture yung demonitang Mega na yun. Ano ka ba? Malay mo, ganito lang talaga siya sa lahat. Sagot ni Lilay. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pigilan mo nga ako. Kita naman sa galaw at mata ni Sir Johnny na iba ka. Seryoso yan. Hindi lang siguro siya marunong umamin. Sabat ni Badet. Sabay siko sa kaibigan. Isang gabi habang naghuhugas ng pinggan si Lilay, biglang dumating si Johnny sa kusina. Need help? Tanong ni Johnny na nakangiti. Ay sir, wag na po. Kaya ko na po ito. Sagot ni Lilay. Pero tumayo pa rin si Johnny sa tabi niya. Kumuha ng basahan at tumulong magpunas ng plato. Habang nagtatrabaho sila, biglang napatitig si Johnny kay Lilay. Alam mo, Lilay, minsan iniisip ko kung anong klaseng magic ang meron ka, sabi ni Johnny. Natigilan si Lilay. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Magic na kaya mong gawing mas maganda ang araw kahit sobrang gulo ng mundo ko. Sagot ni Johnny, seryoso ang boses. Hindi alam ni Lilay kung anong isasagot kaya tumawa na lang siya. Sir, kayo talaga. Masyado na kayong maraming iniinom na kape. Ngunit sa totoo lang, gusto niyang maniwala. Gusto na niyang umasa. Habang tumatagal, lalo lang naguguluhan si Lilay. Mahal ba siya ni Johnny? O mabait lang talaga ito?
Sa bawat ngiti, biro at kilig moments nila, hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung totoo ba ang nararamdaman ni Johnny at kung dapat ba siyang umasa. Maaga pa lang ay sabik na si Don Romulo para sa kanilang follow-up check-up. Kasama niya sina Johnny at Lilay na parehong excited at kinakabahan. Habang nasa kotse, panay ang kwentuhan nila, lalo na si Lilay na nagkukwento ng mga nakakatuwang moments nila ni Don Romulo sa mansyon. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng kanilang doktor, si Dr. Steve. Matapos ang ilang routine tests at pag-check up ng mga resulta, ngumiti si Dr. Steve at ini-announce ang balita. "Good news, Mr. Romulo," sabi niya. "Base sa mga findings natin, malaki ng improvement ng health ninyo. Sa totoo lang, you're fully recovered." Halos tumalon si Lilay sa tuwa at hindi napigilang yakapin si Johnny. "Sir Johnny, ang galing!" sabi ni Lilay habang mahigpit siyang nakayakap. Nagulat si Johnny pero gumanti ng yakap. "Oo nga, Lilay. Ang laki ng utang na loob namin sa'yo." Pagkatapos ng ilang segundo, tila sabay nilang naisip na nasa harap sila ng iba. Dahan-dahan nilang binitawan ng isa't isa at parehong namula. Si Don Romulo na nakabasid sa kanila ay napailing na lang at napangiti. Sa isip niya, para silang siya at si Doña Paz noong kabataan nila. Pagkalipas ng ilang araw, isang masayang okasyon ang inihanda para kay Lilay bilang pasasalamat sa lahat na ginawa niya para kay Don Romulo. Ramdam ng lahat ang lungkot at saya dahil magaling na si Don Romulo at tapos na rin ang trabaho ni Lilay. "Naku, Miss Lilay, mamimiss namin ang kuwela at maalaga mong personalidad," sabi ni Mang Dado, ang hardinero ng mansyon. "Salamat po, Mang Dado. Mamimiss ko rin po kayong lahat," sagot ni Lilay, pilit na pinipigil ang luha. Habang nagaganap ang party, kinuha ni Johnny ang mic at niyaya si Lilay para kumanta ng duet. "Lilay, isa lang bago ka umalis," sabi ni Johnny na nakangiti. "Naku sir, Johnny, nakakahiya po," sagot ni Lilay. Pero hinila pa rin siya ni Johnny papunta sa stage. Kinanta nila ang isang romantic duet at habang kumakanta, hindi maikakaila ang chemistry nila. Ang mga titig nila sa isa't isa ay tila puno ng damdaming hindi nila maipahayag. Si Don Romulo na nakaupo sa gilid ay hindi napigilang mapangiti habang nanonood. "Parang kami lang ni Paz noon," bulong ni Don Romulo sa sarili. "In love na yata ang anak ko." Pagkatapos ng masayang gabi, dumiretso si Johnny sa veranda kung saan naglakad-lakad si Don Romulo. "Ang saya ng party, Dad. Sana maging masaya si Lilay," sabi ni Johnny habang naupo sa tabi ng ama. Tumango naman si Don Romulo. "Masaya siya. Pero ikaw, Johnny, masaya ka ba?" Nagulat si Johnny sa tanong. "Oo naman, Dad. Of course I'm happy." Tumitig si Don Romulo sa anak. "Anak, alam kong hindi ka pa siguro aware pero ngayon lang kita nakita na sobrang saya. At sa palagay ko, si Lilay ang dahilan." Natigilan at natahimik lang si Johnny. Nag-isip. "Johnny," sabi pa ni Don Romulo, "huwag mong patagalin kung mahal mo. Dahil kapag pinatagal mo, baka hindi mo na mahabol." Napabuntong hininga si Johnny. Alam niya sa puso niya na totoo ang sinabi ng kanyang ama. Hindi na siya pwedeng mag-atubili. Mahal niya si Lilay at oras na para aminin ito sa kanya. Maaga pa lang ay handa na si Lilay sa pag-alis. Kalmado siya sa labas pero sa loob ay ramdam ang bigat ng loob. Alam niyang ito na ang huling araw niya sa mansyon ng mga Romulo. Ang lugar kung saan siya naging masaya at napalapit, hindi lamang kay Don Romulo kundi pati na rin kay Johnny. Habang nag-aayos ng mga gamit, tumingin siya sa paligid ng kwarto. Napangiti siya sa mga alaala ng bawat tawanan, iyakan at mga simpleng araw kasama si Don Romulo at si Johnny. Pero alam niyang kailangan niya umuwi. Ang pamilya niya sa probinsya ay naghihintay. Pagbaba ni Lilay, dala ang kanyang maleta, sinalubong siya ni Don Romulo. Nasa mansyon ang ama ni Johnny para personal na magpaalam sa kanya. "Lilay," sabi ni Don Romulo at medyo garalgal ang boses. "Maraming salamat sa ginawa mo para sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ako gumaling."
Napaluhan naman si Lilay. Naku sir, wag po kayo magsalita ng ganyan. Napakabuti po ninyo. At kung ano man ang naitulong ko, maliit lang yon kumpara sa naituro niyo sa akin. Lumapit si Don Romulo, tinawakan ang kamay niya. Ikaw ang nagbigay ulit ng sigla sa buhay namin ni Johnny. Sana hindi ito ang huli nating pagkikita, anak. Salamat po, sir. Sabi ni Lilay habang niiyakap ang matanda. Mamimiss ko po kayo. Naghanap-hanap ng paligid si Lilay. Umaasa na baka makita niya pa si Johnny. Pero sabi ni Don Romulo, nasa business trip na ang anak at hindi makakauwi sa oras para magpaalam. Pasensya na anak, sabi ni Don Romulo. Pero sigurado ako kung nandito si Johnny, gusto ko niyang makitang personal. Napangiti lang si Lilay at tumango. Okay lang po sir, naiintindihan ko po. Pagdating ni Lilay sa port, tuluyan ang bumigat ang pakiramdam niya. Habang papunta sa boarding area, muli niyang binalikan sa isip ang mga sandaling magkasama sila ni Johnny. Alam niyang iba ang nararamdaman niya para dito, pero tanggap niya na hanggang pangarap na lang iyon. Boarding na po, sabi ng crew ng barko at dahan-dahan ang naglakad si Lilay papunta sa linya ng mga pasahero. Biglang mula sa likuran, may narinig siyang sumigaw ng pangalan niya. Lilay, wait! Halos hindi siya makapaniwala nang makita si Johnny na tumatakbo. Hinihingal at mukhang galing sa malayo. Tumigil si Lilay. Nananatili siya nakatayo habang papalapit si Johnny. Sir Johnny? Gulat niyang sabi. Halos hindi makapagsalita. Hingal na hingal naman si Johnny na makarating sa harap niya. Pero tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Lilay. Hindi ko pwedeng hayaan kang umalis nang hindi ko nasasabi ang nararamdaman ko. Sir? Tanong ni Lilay na tila hindi makapaniwala sa narinig. Anong? Lilay, sabi ni Johnny. Hindi na ako pwedeng magtago pa. Mahal kita. Simula nang dumating ka sa buhay namin ni Dad, pinago mo ang lahat. Pinakita mo sa amin kung ano ang tunay na pagmamalasakit at pagmamahal. At sa totoo lang, hindi ko kaya mawala ka. Halos maiyak naman si Lilay. Sir Johnny, hindi ko alam ang sasabihin ko. Huwag mo na akong tawaging Sir Johnny. Biro niya, pero puno ng emosyon ang boses niya. Johnny na lang. At huwag ka mag-alala. Hindi kita pipigilan umuwi. Pero gusto kong malaman mo na maghihintay ako. Kahit gaano pa katagal, Lilay. Ikaw lang ang mahal ko. Napahagulol naman si Lilay sa saya. Tumango siya. Johnny, mahal din kita. Pero kailangan ko munang umuwi sa pamilya ko. Sila rin ay kailangan ako. Ngumiti naman si Johnny. Alam ko at maghihintay ako. Basta alalahanin mo kahit nasan ka, nandito ako para sa'yo. I love you, Lilay. Hindi na napigilan ni Johnny ang sarili. Hinila niya si Lilay at tinalikan siya. Puno ng pagmamahal at pangako. Ramdam ni Lilay ang init ng damdamin ni Johnny at tumugon siya ng buong puso. Boarding na po, miss. Sabi ng crew habang nag-aabang si Lilay. Nagpaalam na si Lilay at sumakay sa barko. Habang umaandar na ang barko, tumayo si Johnny sa gilid ng port. Kumakaway habang nakangiti. Si Lilay ay naroon naman sa deck, kumakaway rin habang umiiyak. Pero may malaking ngiti sa kanyang labi. Sa puso nila, alam nilang hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng mas magandang kwento para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng sandaling pagkakalayo, dinala ni Lilay ang kanyang pamilya sa Maynila. Alam niyang malaking hakbang iyon para sa kanya at sa pamilya niya. Ngunit masaya siya at nakahanda. Nandyan si Johnny na patuloy na sumusuporta sa kanya at nagsisilbing katuwang sa bawat hakbang na tatahakin nila. Dahil sa matibay na relasyon nila, hindi na naging hadlang ang distensya. Si Johnny at Lilay, bagamat abala sa kanilang mga buhay, ay nagsikap para mapanatili ang kanilang pagmamahalan. Makalipas ang ilang taon, isang mainit at masayang araw ng kasal ang dumating. Nasa altar na si Johnny, nakatingin kay Lilay na may nakangiting muka. Ang suot na gown ay sumisikat sa ilalim ng mga ilaw ng simbahan.
Nakangiti rin si Don Romulo mula sa kanyang upuan. Maligaya para sa anak na matagal niya nang pinangarap makatagpo ng tamang tao. Ang kaniyang anak ngayon ay nagiging ganap na asawa na kay Lilay na ganap ng bahagi ng kanilang buhay. Si Lilay ay hindi na matunto ng unang takot at kalituhan na naramdaman niya noon. Ngayon, sa harap ng altar, ang lahat ng yon ay nagbago. Siya at si Johnny ay magkasama na. Nagsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Sa gitna ng kasal, hindi makapaniwala si Don Romulo sa bilis ng panahon. Sa mata ng isang ama, ang magkasunod na mga hakbang ng buhay ng anak mula sa pagiging mahusay na businessman hanggang sa isang mabait at mapagmahal na asawa ay nagbigay sa kanya ng kaligayahan na hindi matutumbasan ng anuman. Pagkatapos ng kasal, masaya si Johnny at Lilay sa kanilang bagong tahanan. Naging magaan ang bawat araw sa kanila. Nagpatuloy ang kanilang trabaho at negosyo, pero ang bawat sandali ay puno ng pagmamahal at pangarap. Palibhasa ay magkasama na sila sa lahat ng aspeto ng buhay. Nagtutulungan silang magsikap upang matamo ang mas maganda pang kinabukasan. Isang araw, habang nagpapahinga sa kanilang sala, hindi makapaghintay si Lilay na ibahagi ang isang espesyal na balita kay Johnny. Hawak ang isang maliit na kahon, kinuha niya ito mula sa drawer at iniabot kay Johnny. "May gift ako sa iyo, mahal," sabi ni Lilay nang may kislap sa mga mata. Nakangiti si Johnny, nag-aalalang nagbukas ang kahon. Nang makita ang positive pregnancy test, nagulat siya. "Mahal?" Nag-ibang anyo ng mukha ni Johnny at hindi siya makapaniwala. "Baby?" Niyakap siya ni Lilay. "Oo, Johnny. Magiging mommy na ako. At daddy ka na." Hindi nila pwedeng ipagpaliban ng magandang balita. Pagkatapos ng ilang linggong paghahanda, nagtipon ng buong pamilya ni Johnny at Lilay sa isang malaking salo-salo sa bahay nila. Habang nakaupo ang mga bisita at masaya sa kanilang kasalukuyang pagdiriwang, tumayo si Lilay at tinawag ang pansin ng lahat. "May isa po kaming magandang balita na gusto naming i-share sa inyo." Nagsimula si Lilay habang hawak ang kamay ni Johnny. "Kami po ni Johnny ay magiging magulang na. Kami po ay magkakaroon na ng baby." Nagbunyi ang lahat ng tao sa paligid nila at ang mga mata ni Don Romulo ay punong-puno ng kasiyahan. "Wala na akong ibang hiling kundi ang kaligayahan ninyo. Salamat at lumapit na sa akin ang apo ko," sabi ni Don Romulo na kitang-kita ang saya sa kanyang mata. Si Johnny naman ay lumapit kay Lilay at niyakap siya ng mahigpit. "I love you, Lilay," sabi niya na puno ng kasiyahan at pagmamahal. "You're the best thing that happened to me." Naglakip ng mga palakpakan at kasiyahan ang buong pamilya. Lahat ng mga kaibigan at kamag-anak ay sobrang tuwa at excited sa magandang balita. At sa araw na iyon, nagmistulang isang bagong chapter ang binuksan sa buhay ni Johnny at Lilay. Ang mga pagsubok na lalampasan nila ay napalitan ng matamis na simula ng kanilang pamilya. Habang masaya ang lahat, si Don Romulo naman ay tumayo. Nilapitan si Johnny at Lilay at nagwika habang puno ang pagmamahal sa kanyang mata. "Sa wakas, nakita ko na ang tamang landas para sa'yo. Masaya akong makita kang buot masaya, anak. Ang pamilya natin ay higit pa sa tinatamasa nating yaman. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal na walang kapantay." Nagyakapan silang tatlo. Isang pamilya na nagsimula sa mga hamon, ngunit nagtagumpay dahil sa pagmamahal, pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa, at sa pagtitiwala sa bawat hakbang na tinahak nila. Ang kinabukasan nila ay tiyak na puno ng pag-asa at bagong mga pangarap na magkasama nilang bubuuin. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!
Sa loob ng isang abalang restaurant,